Ayun po, hello po. Welcome to my YouTube channel, Roselski TV po. At andito po muli tayo para mag-vlog at para maglinaw sa mga katanungan ng ilang makukulit na viewers uh, na kung asa na raw yung pinapaabot ng mga sponsors kay Arjin. At malalaman po natin ngayon kung anong mga kasagutan sa mga tanong nyo. Pero bago po tayo mag-start, pasuportahan po ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Rob. At ganun din ang mga legit reactors ng Kalingap. At ang mga K-boys na sina Kalingap Edo, Kalingap Dan, Kalingap Jomar, Dr. Lab, Kuya Redsen Vlog at Kuya Jello Mags TV. Ayan po. At ito po, panoorin po natin ang isang video clip na galing sa live ni Kalingap Rob. At sasagutin niya po dito kung yung mga nagtatanong na kung asa na ang pinaaabot na cash kay Arjen. Ito po, panoorin po natin. Tanungin natin si Arjen guys kasi may bibigay din ako kay Arjen, merong nagpadala para sa kanya. Sinabi ko kay Eds, nasa akin yung pera. And yun. Di na daw niya pupuntahan. So ako na lang yung mabigay. Ako na lang mabigay kay Arjen. Okay. Ka-live kanina sa YouTube niya. Ayaw na nga magpa-vlog. Ay, kung ayaw na niya magpa-vlog, is the idea, no? Kay Carla na lang natin. Papabigay. Excuse me. Tayo naman ay di man tayo namimilit. At ayun po ang mga paliwanag ni Kalingap Rob, di ba? At gusto pa nga niya sana itong ibigay kay Kalingap Edo, pero tinanggihan na ni Kalingap Edo ito at hindi na niya babalikan si Arjen, di ba? At ang gusto pa nga ni Kalingap Rob, i-vlog niya ito. Kaso may nag-message na ayaw na magpa-vlog ni Arjen. Kaya ibibigay na lang kay Carla yung cash para si Carla na mismo ang magbigay kay Arjen noon. Ano po? Sana po naliwanagan na ang lahat. At ito naman po tungkol naman po ito kung doon sa mga nagtatanong kung bakit hindi pa nababalikan yung iba na matagal ng vlog ni Kalingap Edo na beneficiary. At ito naman po ang naging sagot niya. Panoorin po natin. Yan. Yung iba kasi parang medyo nagiging relax. Porque may gaya nung nanay ni Jamaica guys, pambihira na yan, ang lilimos. Hindi ko gusto ang ganun. Hindi maganda tingnan guys. Kaya dapat medyo kala ko ay okay yung pag-scout sa kanila dati. Nakakatamad yung ganun guys, tulungan pag ganun. Yan. Pag kasi guys nakakita ako nung tinutulungan ko ay medyo parang hindi pinagpapahalaga yung tulong. Tinatamad din ako tumulong. Kagaya nung kaya yung iba guys na mga binablog ta. Kapag
nagpapakita sila ng medyo hindi sila hindi ko na guys muna pinupuntahan. O kaya may mga ginagawa silang hindi tama sa sa pag sa isang beneficiary. Medyo tayo diyan. Yung iba guys, medyo kagaya nung nanay nila Jamaica guys, ang pangit, hindi ko gusto yung ganun guys. Pasensya na po. Oo, kawawa yung mga bata, pero paano pala kung hindi tayo mawala tayo sa kanila, ganun na pala palagi. Samantalang nung una, kahit maulan, nagtatrabaho sila. Tapos ngayon nagpalimos na lang. Tapos yung iba naman, talagang may mga bisyo. May mga bisyo po. Hindi ko na lang papangalanan, pero nakikita ko eh. So, pag ganun, medyo ako, nilalayuan ko yung ganong klaseng parang hindi tama, tulungan. At ayun po ang naging kasagutan ni Kalingap Edo, no? At sana ay naging malinaw sa inyo kung bakit hindi agad-agad niya nababalkan ang mga beneficiary niya na dati na niyang binablog, ano? Kasi nakikitaan niya ng hindi kanais-nais na gawin ng isang beneficiary, di ba? Tulad na lang nung nasambit niya na may bisyo, di ba? Saka yung nanay ni Jamaica na nakuhang manlimos. At syempre, kasiraan niya yun, yung ginagawa na yun nung nanay ni Jamaica. Di po ba? Kasi kung merong ibang vlogger na makakita na nanlilimos ang isang tinutulungan ni Kalinga Edo at kapulaan para kay Kalinga Edo yun, di ba? Kaya medyo naglalaylo siya na i-vlog yung mga ganong kaso ng kanyang mga beneficiary. At alam naman natin na si Kalinga Edo, ang gusto talaga niyang tulungan ay yung nagpupursige din sa buhay. At masisipag ang kanilang pamilya, di ba? At ang iba pa na binabalikan lagi ni Kalinga Edo. Sana naliwanagan na kayo doon, di ba? At eto naman po, scout po. Hindi basta-basta din yan. At ayun, sana maintindihan natin si Kalinga Edo, di ba? Na kung bakit hindi niya kaagad nababalikan yung iba niyang beneficiary. Ano po? At ang pagbalik ng ganyan sa mga tinutulungan niya ay hindi rin biro. Malalayo po yan at saka delikado po. Diba? Tulad na lang po nung may nag-message din na kay Tatay Pilepe, di ba? At ito po ang paliwanag ni Kalinga Edo. Tatay Felipe guys, ang hirap tulungan ni Tatay Felipe, nananaga. Delikado. Ilang beses na kami yun muntik ka ng anhin eh. 2 beses na yata kami yung muntik ka ng habuli ng taga. Ang hirap guys. Kahit gusto mo man tumulong. Di po ba? Delikado po talaga. At hindi biro yung mga ganong mga pangyayari, di ba? Tumutulong ka na nga ay kung abutin ka ng taga ni Tatay Pilepe, di ba? Tumulong ka na, napahama ka pa.
'di ba? Sana maunawaan natin si Kalingap Edo kung bakit hindi kaagad niya nababalikan ang mga ito, 'di ba? At ayun, hanggang dito na lamang po ang ating konting vlog at paglilinaw ng mga tanong ng ilang mga viewers kay Kalingap Rob at kay Kalingap Edo. Ayun, hanggang dito na lamang po. Bye-bye and God bless po sa atin lahat.